Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel! Sa video tayo po ay magluluto ng iba't ibang putahe. Mga simpleng putahe, mga budget-friendly na mga putahe. So, unang lulutuin natin, ang recipe natin ngayon ay piniritong isda with gata. So, ayan, maghiwa muna tayo ng mga spices na gagamitin natin sa pagluto natin ng piniritong isda with gata. So, ayan, tapos na po tayo maghiwa ng mga spices. Next is, magpiprito muna tayo ng isda. So, ayan, tapos na pong maluto yung piniritong isda natin. Next is, punta naman tayo sa paggisa ng mga spices. So, yung mga spices na ginamit natin ay ginger, onion, at saka garlic. So, hintayin lang natin na mag-golden brown yung mga spices bago natin lagyan ng mga seasoning. So, ayan, nilagyan ko na ng black pepper, magic sarap yung granules, oyster sauce, at i-mekos-mekos na natin yan. So, yung ginamit kong gata is kakang gata. Pwede din namang gumamit ng yung Coco Mama or pure gata. Mas masarap talaga yung pure or fresh na gata. Nilagyan ko din pala siya ng konting sugar kasi gusto ko yung medyo matamis-tamis ang lasa. So, ayan, pagkatapos natin maglagay ng timpla, ilunod na natin yung mga piniritong isda. Ayan, at luto na po yung recipe natin at nilagyan ko rin siya ng spring onions para meron naman siyang kulay at buhay. So, ayan, napakasimpleng recipe at pwede mo siyang lutuin kahit araw-araw kasi ang sarap niya, guys. Hello! So, dito naman tayo sa ating next recipe. Ito yung recipe na lulutuin natin na napakasimple lang. So, ito yung tinatawag na pantawid gutom na pagkain. Ito yung mabilisang pagkain na maluluto mo sa bahay mo. Pag wala kang ulam at saka gustong-gusto mo lang kumain kasi nagugutom ka, ito yung mga ulam na mabilis lang lutuin. So, ayan, luto tayo ng corned beef na maraming garlic kasi masarap yung ganitong luto pag maraming garlic. So, nilagyan ko rin siya ng konting pantimpla, black pepper, at saka magic syrup. So, ayan, ganyan lang siya kabilis lutuin. So, luto na po yung corned beef natin. So, ihahain na natin siya or tatanggalin natin siya sa kawali. Kasi nga magluluto tayo ng pancit canton. So, yan yung next recipe na lulutuin natin. Charot, kala mo naman kung ano yung recipe na niluluto, mga instant foods lang naman. So, ayan, pagkatapos ng ilang minutes, naluto na po yung noodles. Yung style ko, hindi ko siya tinatanggal sa kawali kasi gusto ko na habang nilalagyan siya ng seasoning, andyan pa siya sa kawali at continuous pa yung pagluto niya. Kasi gusto ko talaga sa noodles yung medyo, overcook. Gusto ko kasi na lutong-luto yung noodles niya habang na mix ng maayos yung mga seasoning. So, ayan, luto na at ready to mukbang na tayo sa ating napakasimpleng recipe. So, tara, samahan niyo akong kumain. At saka meron din pala akong sausawan dyan na may nilagyan ko ng ng onions kasi pag ganito kasing ulam parang siya kainin nakakaumay siya. So, kailangan meron akong ganyan na
sausawan. Charot. So for today's video, hindi tayo magluluto dito. Pupunta tayo sa supermarket at bibili tayo ng mga frozen goods na isa-stock natin sa refrigerator. Kailangan kasi natin na meron tayong mga stocks na ganito kasi pag lalo na kung ano na pasok ka na, kailangan natin na meron tayong ganitong stocks sa bahay kasi nga minsan kailangan natin na magluto ng mas mabilisan ng ulam kasi lalo na pag umaga. So need natin ng mga ganitong ulam. So ayan, samahan niyo akong grocery. So ayan, tapos na po tayo mag-grocery at pupunta na po tayo sa counter kasi magbabayad na tayo. So konti lang naman yung binili ko, mga stocks lang yan, good for 1 week. Dito naman tayo sa next recipe na lulutuin natin. Actually, hindi naman to lulutuin. Ano lang siya, i-steam lang siya. Kasi nga, luto na siya. Ito yung siomai. So, kung familiar kayo sa siomai, ito lang naman siya, napakasimple lang naman siya na ulam. Kasi nga, i-steam mo lang siya. So, pagkatapos mong ilagay sa steamer, iwanan mo lang siya, ililive mo lang siya yung ilang minutes. At na yan, luto na yan. At para sa kaunting kaalaman, ito nga pala yung tinatawag na siomai sa tisa. So, ito yung famous na siomai dito. Pag pumunta kayo dito sa Cebu, malalaman nyo na isa to sa mga famous na mga pagkain dito sa Cebu. Ang siomai sa tisa. So, ayan, mukhang ready to eat na yung siomai natin. So, ganyan yung yung mukha niya pag siya, medyo luto na siya. Or, luto na siya or ready na siyang kainin. So, ganyan yung mukha niya. Nabili ko lang pala to ng 150 pesos for 32 pieces. At saka may free na sauce pa siya. So, napakasulit, masarap siyang kainin, at saka good for business na din kasi nga napakamura lang niya. At higit sa lahat, patok sa masa kasi nga masarap yung lasa ng siomai sa tisa. Lalong-lalo na yung sauce niya na super spicy. Mas masarap siya kung lagyan mo siya ng lemon at saka konting patis. So tara, tikman na natin ang ating siomai. Andito na naman tayo sa next recipe natin. So ito yung ginisang munggos. So, syempre, unang gagawin natin ay pakukuluan muna natin yung munggo hanggang sa ma-overcook siya. At next, ilalagay na natin siya or igigisa na natin yung mga spices at saka yung sahog niya. Yung ginamit ko ay piniritong isda lang. Isa ito sa napakasimpleng ulam na mabilis lang lutuin natin. Lalo na pag meron tayong stocks na nilagang munggo. So, ayan, napabilis lang niyang igisa. So pagkatapos mong igisa yung mga spices niya at saka yung mga yung mga sahog niya, isunod na natin yung munggo at imekos-mekos na natin yan para ma-mix yung flavor. At next na gagawin natin, syempre maglalagay na tayo ng seasoning. Yung ginamit ko nga pala is yung granules at saka Knorr pork cubes.
So pagkatapos ilagay yung mga seasoning, mag-add na tayo ng water kasi nga para mas maluto at para mas ma-mix yung gulay. At pinaka-the best talaga sa ganitong klaseng ulam, syempre kailangan mo siyang lagyan ng mga dahon-dahon ng mga gulay. So yung nilagay ko nga pala is yung malunggay at saka alugbati at nilagyan ko na rin siya ng spring onion. So ayan, pagkatapos ng ilang minutes ay luto na yan. Ganyan lang siya ka-simple, napakadaling lutuin at napakasarap at healthy pa. So ayan, since luto na siya, ano pa nga ba yung kasunod? Syempre, kainin na natin tong niluto nating ginisang munggo with gulay. So, andito na naman tayo sa next nating recipe. Gagawa lang naman tayo ng homemade burger. The best talaga yung ganitong luto kasi nga nakakasave ka pa at saka marami pa yung magagawa mo. Sa isang pack ng burger patty, marami na yung magagawa mo. At saka nakakales ka pa sa budget. So, ayan, pagkatapos mong lutuin yung mga patties, isunod mo naman yung mga burger bun niya. Kailangan din siya na medyo initin din natin siya ng konti para mas ma-melt yung cheese na ilalagay natin. So, ayan, ilalagay na po natin yung mga cheese at saka next ay ilalagay na po natin yung patty. At saka lagyan natin siya ng ketchup or mayonnaise. So, ayan, napakasimple lang, napakabilis lutuin ng ganitong klaseng snacks. Ang dami mo pang nagawa at saka nakakasave ka pa sa budget. So, marami nga pala yung nagawa ko dyan, mga 8 pieces yung nagawa ko sa isang pack. Siyempre, mas masarap siya kung meron siyang pair na milk tea. So, ayan, burger with milk tea yung snacks natin for today's video. So, tara, kain tayo! So, last but not the least recipe na i-share ko sa inyo ang nilagang okra with ginamos. Ginamos or bagong or depende kung anong tawag nito sa lugar ninyo. At ayan, pagkatapos nating nilaga yung okra ay kakainin na natin siya. So mas masarap pala sa sausawan natin, meron siyang kamatis at saka onion. At kung gusto mo ng mas maanghang, pwede mo siyang lagyan ng kaunting sile. Ito para sa akin, napaka-the best talaga na pagkain. So ayan, kain tayo and thank you so much for watching. See you on my next video.